pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga Espanyol sa Pilipinas. Isang mapagkilatis na araw, grade 7. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang paraan ng pagpapalawak ng kapangyarihan ng mga kanluranin. Sa unang yugto, nangibabaw ang paggagalugad at paghahanap ng bagong ruta ng kalakalan. Sa ikalawang yugto, tumindi naman ang pag-uunahan sa teritoryo, hilaw na materyales, pamilihan at kapangyarihan. Magkaiba ang panahon at paraan, ngunit kapwa nagpalawak ng kapangyarihang kanluranin ang dalawang yugto ng imperialismo. Kaya naman balikan natin ang tungkol sa paghahambing ng una at ikalawang yugto ng imperialismong kanluranin sa aral ng nakaraan, ating balikan. Imperialismo. Una ba o ikalawa? Basahin ang bawat pahayag. Tukuyin kung ito ay higit na kaugnay ng unang yugto o ikalawang yugto ng imperialismong kanluranin. Sa paghahangad na makarating sa spices, seda, ginto at iba pang produkto ng Asya, naghanap ang mga Europeo ng mas tuwirang rutang pangkalakalan. Unang yugto. Naging mahalagang katangian ng unang yugto ang panggagalugad at paghahanap ng direktang rutang pangkalakalan patungo sa Asya. Tinawag na high imperialism ang panahong naging masidhi ang pagpapaligsahan ng mga makapangyarihang bansa sa pag-angkin ng mga lupain. Ikalawang yugto. Tumindi sa ikalawang yugto ang kompetisyon sa pag-angkin ng mga teritoryo lalo na sa Afrika at Timog Silangang Asya. Ang pag-unlad sa nabigasyon, paggawa ng barko at kaalaman sa heograpiya ay nagpalawak sa kakayahan ng mga Europeo na makarating sa malalayong teritoryo. Unang yugto. Ang mga pagsulong na ito ang naging mahalagang sandigan ng panggagalugad noong Age of Discovery. Habang lumalawak ang industriya, higit na kailangan ang tiyak na mapagkukunan ng hilaw na materyales, mineral, pagkain at pamilihan. Ikalawang yugto. Naging higit na mahalaga sa ikalawang yugto ang pangangailangang pang-ekonomiya kasabay ng lumalawak na kompetisyon ng mga imperialistang bansa. Lumawak ang hanay ng mga bansang nakilahok sa imperialismo nang makisabay ang Germany, Estados Unidos, Japan, Italy at Russia. Ikalawang yugto. Bukod sa mga dating kapangyarihang Europeo, lumitaw ang iba pang bansang nakipagkompetensya sa pagpapalawak ng teritoryo at impluwensya. Ang unang yugto ay nakaugnay sa panggagalugad, rutang pangkalakalan at pagtatatag ng mga kuta at panirahan. Samantalang ang ikalawang yugto ay tinatawag na high imperialism na may mas matinding kompetisyon para sa teritoryo at pang-ekonomiyang interes. Maaari nga namang maangkin ang isang lupain sa pamamagitan ng lakas, kasunduan o tagumpay sa digmaan. Ngunit hindi natatapos sa pag-angkin ang kolonyalismo. Sa pangkapuluang Timog Silangang Asya, magkakaiba ang kapangyarihang kolonyal na namahala sa iba't ibang bansa. Sa Pilipinas, Espanya at Estados Unidos, sa Indonesia, Netherlands at sa Malaysia, Britain. Iisang rehiyon, ngunit hindi iisang karanasan sa kolonyalismo. Magkakaiba ang kapangyarihang namahala at magkakaiba rin ang paraang ginamit
upang mapanatili ang kanilang kontrol. Sa Pilipinas, dalawang kolonyal na pamamahala ang mahalagang suriin, Espanyol at Amerikano. Magsisimula sa pamahalaang Espanyol. Paano nga ba nakontrol ng kakaunting Espanyol ang isang malawak at magkakahiwalay na kapuluan? Kaya naman layunin ng aralin na masuri ang mga pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga Espanyol sa Pilipinas, batay sa paraan ng pagkontrol at naging epekto nito sa mga Pilipino. Taong 1521 nang dumating sa kapuluan ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan. Nakipag-ugnayan siya kay Raha Humabon ng Cebu, ngunit napatay siya sa labanan sa Mactan laban sa pangkat ni Lapu-Lapu. Natalo si Magellan, ngunit hindi natapos ang hangarin ng Espanya. Ipinakita ng kanyang paglalakbay na maaaring marating ang mga pulo at magamit ang mga ito sa pagpapalawak ng kalakalan, Kristyanismo at kapangyarihan ng Espanya. Kung natalo si Magellan, paano nakabalik at nakapagtatag ng pamayanan ang mga Espanyol? Pagkaraan ng mahigit 4 na dekada, dumating sa Cebu noong 1565 ang ekspedisyong pinamunuan ni Miguel Lopez de Legazpi, kasama ang paring nabigador na si Andres de Urdaneta. Hindi sila basta malugod na tinanggap. Tumutol ang mga taga Cebu sa pamumuno ni Raha Tupas. Lumikas ang maraming mamamayan at nagkaroon ng labanan. Nang manaig ang pangkat ni Legazpi, nakipagkasundo si Tupas sa mga Espanyol. Naitatag sa Cebu ang unang permanenteng pamayanang Espanyol sa kapuluan. Sa mga pamayanang tumutol, ginamit ang lakas ng hukbo upang mapasunod ang mga lumalaban. Ang paraang ito ay tinawag na puwersang militar. Nakatulong ang puwersang militar sa pagsakop at pagpapatupad ng mga kautusan. Ngunit nagdulot din ito ng pagkamatay, pagkawasak at pagkawala ng kalayaan sa mga pamayanang nilusob. Hindi maaaring digmaan lamang ang gamitin sa bawat pulo. Nakipagkasundo rin si Legazpi sa ilang lokal na pinuno, kabilang sina si Katuna ng Bohol at kalaunan si Tupas ng Cebu. Ang paraang ito ay tinawag na pakikipag-alyansa. Hindi ito nangangahulugang tinanggap agad ng lahat ang Espanya. May mga lokal na pinunong nakipagkasundo upang maiwasan ang mas malaking labanan, maprotektahan ang sariling pamayanan, magkaroon ng kakampi laban sa karibal, o makipagkalakalan. Noon magkakahiwalay ang maraming barangay at pamayanan. Walang iisang pamahalaang nagsasalita para sa buong kapuluan. Kaya maaaring lumaban ang isang pamayanan habang nakikipagkasundo naman ang iba. Kasama sa ekspedisyon ni Legazpi ang mga misyonerong Agustino. Sinundan sila ng iba pang orden na nagtayo ng mga misyon, simbahan at paaralan upang maipalaganap ang Kristyanismo. Ang paraang ito ay tinawag na pagpapasampalataya. Maraming Pilipino ang yumakap sa Katolisismo. Nabago ang kanilang mga pangalan, pagdiriwang, paniniwala at ilang kaugalian. Ngunit hindi tuluyang nawala ang kulturang katutubo. May mga paniniwala at gawaing nanatili o iniangkop sa bagong relihiyon. Sa pamamagitan ng simbahan at mga misyonero, nakarating sa maraming pamayanan hindi lamang ang bagong pananampalataya, kundi pati ang impluwensya ng pamahalaang Espanyol. Paano nga ba nakatulong ang pananampalataya sa pagpapatatag ng kapangyarihan ng Espanya?
Nakapagtatag na ang mga Espanyol ng pamayanan sa Cebu, ngunit nanatili ang malaking suliranin. Paano pamamahalaan ng kakaunting Espanyol ang napakaraming pamayanang magkakahiwalay sa mga pulo? Dito, nagtatag ang Espanya ng magkakaugnay na mga tanggapan at opisyal mula sa pinakamataas na pamahalaan hanggang sa pinakamaliit na pamayanan. Ang sistemang ito ay tinawag na pamahalaang kolonyal. Sa pinakamataas na bahagi ng pamahalaang kolonyal ay ang hari ng Espanya. Dahil napakalayo ng Pilipinas sa Espanya, hindi lahat ng usaping pangpamahalaan ay direktang pinangangasiwaan mula sa Europa. Sa loob ng mahabang panahon, ang Pilipinas ay nakaugnay sa kolonya ng Espanya sa Amerika na tinatawag na New Spain o Mexico. Ang pinakamataas na opisyal doon ay tinawag na Viceroy. Bilang kinatawan ng hari sa New Spain, tumulong ang Viceroy sa pangangasiwa ng mga ugnayan at usaping may kaugnayan sa New Spain at Pilipinas. Sa Pilipinas naman, ang pinakamataas na opisyal ng pamahalaang kolonyal ay tinawag na Gobernador General. Bilang kinatawan ng hari ng Espanya sa Pilipinas, pinangasiwaan ng Gobernador General ang pagpapatupad ng mga batas, pangongolekta ng buwis, hukbo at iba pang gawain ng pamahalaan. Hindi siya inihalal ng mga Pilipino, kaya ang mahalagang pasya tungkol sa kapuluan ay nagmula sa kapangyarihang kolonyal at hindi sa nakararaming mamamayan. Sa antas ng pueblo o bayan, namuno naman ang Gobernador Silio. Pinangasiwaan niya ang mga gawaing pampamahalaan sa buong bayan. Sa ilalim niya, pinangasiwaan ng Cabeza de Barangay, ang isang mas maliit na barangay o pangkat ng mga pamilya. Tumulong siya sa pagpapatupad ng mga kautusan at pangongolekta ng tributo sa kanyang nasasakupan. Sa ganitong ayos, nakarating ang kapangyarihan ng pamahalaang kolonyal mula sa pinakamataas na opisyal hanggang sa mga pamilya sa barangay. Kakaunti ang mga Espanyol. Hindi nila kayang personal na kausapin, singilin at pangasiwaan ng bawat Pilipino. Kaya kinilala nila ang ilang dating datu at lokal na pamilyang makapangyarihan. Binigyan ng mga ito ng mga katungkulan at pribilehiyo bilang bahagi ng uring tinawag na Principales. Kabilang sa prinsipalya ang mga Gobernador Silio at Cabeza de Barangay. Gayon din ang mga dating humawak ng gayong mga katungkulan. Naging tagapamagitan sila ng pamahalaang Espanyol at mga mamamayan. Tumulong sila sa pangongolekta ng tributo, pagkuha ng manggagawa, pagpapatupad ng mga kautusan at pagpapanatili ng kaayusan. May ilang tumupad sa tungkulin para sa kapakanan ng kanilang pamayanan. Samantalang may ilang nakinabang o nang abuso sa kapangyarihan. Kaya hindi maaaring sabihing iisa ang naging kilos ng lahat ng prinsipales. Sa pamamagitan nila nakapagpatupad ng mga kautusan ang kakaunting Espanyol sa maraming pamayanan. At bilang tagapamagitan, kaninong kapakanan ang higit nilang napangalagaan? Ang pamahalaang kolonyal, ang sariling pamilya, o ang kanilang pamayanan? Sa ilalim ng kampana. Hindi lamang mga opisyal ang inayos ng pamahalaan. Binago rin nito ang lokasyon ng mga pamayanan. Pinagsama-sama ang mga pamilyang dating naninirahan sa magkakalayong lugar at inilipat sa isang sentralisadong pamayanang tinatawag na poblasyon. Ang patakarang ito ay tinawag na reduksyon. Dahil magkakalapit na ang mga mamamayan, naging mas madali ang pagpapalaganap ng Kristyanismo, pangongolekta ng tributo, pagkuha ng manggagawa at pagpapatupad ng mga kautusan.
Ngunit para sa ilang Pilipino, nangangahulugan ang reduksyon ng paglayo sa dating tahanan, lupang sinasaka, kabuhayan at nakagisnang pamayanan. Sa ganito, kanino nga ba naging mas madali ang reduksyon at kanino naging mabigat ang paglipat? Sa sentro ng poblasyon ay matatagpuan ang plaza. Nakapaligid dito ang simbahan, gusali ng pamahalaan, pamilihan, paaralan at mga tahanan ng makapangyarihang pamilya. Ang ganitong kaayusan ay tinawag na Plaza Complex. Sa iisang sentro na iuugnay ang pananampalataya, pamahalaan, kalakalan, edukasyon at pang-araw-araw na pamumuhay. Kapag tumunog ang kampana, maaari itong maging hudyat ng pagsamba, pagtitipon, panganib o kautusan. Sa ganitong paraan, naging kasangkapan ng pamamahala ang mismong ayos ng poblasyon. Bakit naging higit pa sa simpleng bukas na espasyo ang plaza? Kulturang tinanggap, binago at inangkop. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang pamahalaan at lokasyon ng mga pamayanan ang nabago. Naging bahagi rin ng pang-araw-araw na buhay ang mga bagong pangalan, salita, pagkain, kasuotan, musika, sayaw, pagdiriwang, sining at disenyo ng mga gusali. Ang pagtatangkang hubugin ang mga nasasakupan ayon sa kultura at paraan ng pamumuhay ng mananakop ay tinawag na asimilasyon. Gayunman, hindi basta kinopya ng mga Pilipino ang kulturang Espanyol. May tinanggap, may pinanatili, at may binago ayon sa lokal na panlasa at tradisyon. Kaya ang kulturang nabuo ay hindi purong Espanyol, kundi kulturang Pilipinong may katutubo, Asyano, Mexicano at Espanyol na impluwensya. Bakas sa bibig, ilang salita ang hiram. Basahin ang pangungusap. Tukuyin ang mga salitang may pinagmulang Espanyol. Tuwing merienda, umuupo si Ana Cecilia. Inilalagay niya ang plato, kutsara, tinidor at baso sa mesa bago buksan ang bintana. Ginagamit sa Pilipino at pinagmulan sa Espanyol. Ang merienda, silya, plato, kutsara, tinidor, baso, mesa, bintana. Hindi lamang hiniram ng mga Pilipino ang mga salitang ito. Sa paglipas ng panahon, binago rin ang baybay, bigkas at paggamit ng ilan upang umangkop sa wikang Pilipino. Ipinakikita nito na ang asimilasyon ay hindi lamang simpleng panggagaya. May mga elementong tinanggap mula sa kulturang Espanyol, ngunit may mga bahaging binago at inangkop ng mga Pilipino ayon sa sariling wika at pamumuhay. Nabago na ang pamahalaan, pamayanan, pananampalataya at kultura. Ngunit upang mapanatili ang kolonya, kailangan din ng Espanya ng salapi, produkto at manggagawa. Sa ganito, paano kinontrol ng pamahalaang kolonyal ang tributo, paggawa, kalakalan at kabuhayan ng mga Pilipino. Sa mga unang panahon ng kolonisasyon, ang ilang nasasakupan ay pinagkatiwala sa mga enkomendero. Pinahintulutan silang mangolekta ng tributo mula sa mga mamamayang sakop nito. Bilang kapalit, inaasahan silang tumulong sa pagtatanggol sa nasasakupan at pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ang sistemang ito ay tinawag na encomienda. Hindi ito simpleng pagkakaloob ng pagmamay-ari sa lahat ng lupain. Higit itong tumutukoy sa pangangasiwa at karapatang mangolekta ng tributo mula sa isang nasasakupan. Sa papel, may pananagutan ang enkomendero sa kanyang nasasakupan. Ngunit sa ilang lugar, naging daan ito sa labis na paniningil, pamimilit at pang-aabuso. Para sa mga pamilyang Pilipino, bahagi ng ani, salapi o ari-arian ang kailangang ilaan bilang tributo.
Kaya kung dapat pangalagaan ng enkomendero ang kanyang nasasakupan, bakit maaaring mauwi sa pang-aabuso ang kapangyarihang mangolekta? Hindi lamang salapi at ani ang kailangan ng pamahalaan, kailangan din nito ng mga kamay na gagawa ng barko, kalsada, tulay, simbahan at iba pang proyekto. Inatasan ng mga kalalakihang sakop ng itinakdang edad na maglingkod sa mga proyekto ng pamahalaan. Ang mga manggagawang ito ay tinawag na polista at ang sapilitang paglilingkod ay tinawag na polo y servisyo. Sa bawat polistang umalis ay may bukid na nabawasan ng manggagawa at pamilyang nawalan ng kasama at pinagkakakitaan. Ang ilan ay pinadala sa malalayong lugar, nagkasakit, nasugatan o hindi na nakabalik sa kanilang tahanan. Kaya kung may pakinabang ang isang proyekto, ngunit sa pilitan ng paggawa, may tuturing ba itong makatarungang patakaran? Maaaring makaiwas sa polo ang isang polista kung makapagbibigay siya ng itinakdang halaga. Ang bayad na ito ay tinawag na paya. Sa unang tingin, tila may pagpipilian ng lahat, maglingkod o magbayad. Ngunit hindi ito pantay na pagpipilian. Ang may salapi ay maaaring manatili sa tahanan, samantalang ang mahirap ay mas malamang na mapilitang iwan ng pamilya at kabuhayan. Kaya kung titingnan, pantay ba? Sa pamilya A, may malawak na lupain at kakayahang magbayad ng paya. Sa pamilya B, maliit ang sakahan at umaasa sa ama at anak sa pagtatanim. Pareho ba ang naging bigat ng polo y servisyo sa dalawang pamilya? Patunayan. Noong 1565, nabuksan ang rutang pabalik sa Acapulco sa pamamagitan ng paglalayag na pinangunahan ni Andres de Urdaneta. Nang maitatag ang Maynila bilang sentro ng kolonya noong 1571, umunlad ang kalakalang nag-ugnay sa Maynila at Acapulco. Dinala sa Maynila ang mga kalakal mula sa Asya, lalo na mula sa mga mangangalakal na Tsino, at isinakay ang mga ito patungong Acapulco. Mula roon ay dumating naman ang pilak at iba pang produkto. Ang sistemang ito ay tinawag na Kalakalang Galyon ng Maynila, Acapulco. Naiugnay ang Maynila sa pandaigdigang kalakalan. Ngunit hindi pantay ang pakinabang nito sa lahat. Kailangan din ng maraming kahoy at manggagawa upang maitayo ang malalaking barkong ginamit sa paglalayag. Kung umunlad ang kalakalan ngunit kakaunti lamang ang tuwirang nakinabang, sino ang tunay na pinagsilbihan ng sistema? Sa paglipas ng panahon, kinailangan ng pamahalaang kolonyal ng mas malaking kita. Hindi na lamang tributo at kalakalang galyon ang pinagkunan nito, maging ang pananim sa ilang bukidin ay kinontrol. Noong 1782 sa pamamahala ni Gobernador General Jose Vasco E. Vargas, itinatag ang isang sistemang kumontrol sa pagtatanim, pagbili at pagbebenta ng tabako sa mga itinakdang lalawigan. Ang patakarang ito ay tinawag na monopolyo ng tabako. Itinakda kung saan maaaring magtanim at kung gaano karaming tabako ang kailangang maibigay. Sinuri ang ani at ang pamahalaan ang kumontrol sa pagbili nito. Naging malaking pinagkukunan ng kita ang tabako. Ngunit para sa maraming magsasaka, nangangahulugan ito ng mahigpit na kota, limitadong pagpili sa pananim, at pag-asa sa presyong at prosesong itinakda ng pamahalaan. Umiral ang monopolyo mula 1782 hanggang 1882. Kaninong pasya? Ano ang itatanim? Gaano karami ang itatanim? Kanino ito ipagbibili at magkano ang matatanggap? Kung ang pamahalaan ang magpapasya sa halos lahat, ano pa ang natitirang kalayaan sa magsasaka? Para sa Espanya, ang Pilipinas ay isang malawak na kapuluang kailangang sakupin, pamahalaan, pagkakitaan at mapalaganapan ng Kristyanismo. Kaya hindi ito umasa sa iisang paraan. Pinag-ugnay nito ang lakas,
pananampalataya, pamahalaan, lokal na pamumuno, kultura, paggawa at kabuhayan. Naging mabisa ang magkakaugnay na sistemang ito upang mapanatili ang kolonyal na pamamahala sa loob ng 333 taon. Bagaman hindi ganap na nakontrol ang bawat bahagi ng kapuluan. Espanyol Files. Anong sistema ito? Tukuyin ang terminong inilalarawan. Sa sistemang ito, ang mga katutubong naninirahan sa maliliit at magkakahiwalay na pamayanan ay sapilitang inilipat upang mabuo ang mas malaking bayan o poblasyon. Reduksyon. Sistemang nagkakaloob ng bahagi ng lupain kasama ang mga naninirahan at yamang likas nito sa mga Espanyol bilang gantimpala sa kanilang paglilingkod sa hari. Encomienda. Isang opisyal sa Mexico ang nanungkulan sa ngalan ng hari ng Espanya at naging tagapamagitan sa pamamahala sa Pilipinas bago naging malaya ang Mexico noong 1821. Viceroy o Gobernador ng Mexico. Kabayarang maaaring ibigay upang makaiwas sa sapilitang paggawa sa ilalim ng polo y servisyo. Paya. Patakarang nagpalaganap ng relihiyon, sining, eskultura, pagpipinta, musika at mga gawi ng mga Espanyol sa kultura at pamumuhay ng mga Pilipino. Asimilasyon. Sistemang nag-aatas sa mga kalalakihang Pilipino na magtrabaho ng sapilitan sa mga proyektong pampamayanan sa itinakdang panahon. Polo y servisyo. Kaayusan ng pamayanan kung saan naging mahalagang sentro ang lugar sa paligid ng simbahan. At dito nagtitipon ng mga mamamayan para sa pang-araw-araw at panrelihiyosong gawain. Plaza Complex. Uri ng pamahalaang kolonyal kung saan nagtatalaga ng gobernador bilang pinuno ng administrasyon at tagapangasiwa sa batas, pagbubuwis at mga pasyang nakaaapekto sa kolonya. Representative Colonial. Pangkat ng mga Pilipinong napasampalataya sa Katolisismo, nakipagtulungan sa mga Espanyol at nagtamo ng ilang pribilehiyo, ngunit nanatiling nasasakupan ng mga kolonyalista. Principales. Buwis na patuloy na kinokolekta mula sa mga nasasakupan sa ilalim ng kaayusang kolonyal ng mga Espanyol. Tributo. Control Challenge. Isang paksa, iba't ibang diskarte. Paano napalawak at napanatili ng mga Espanyol ang kanilang kontrol sa Pilipinas? Paano nagtulungan ang iba't ibang paraan at patakaran ng mga Espanyol upang mapanatili ang kanilang kontrol sa Pilipinas? Mabisa, pero makatarungan ba? Nakatulong ang reduksyon upang mapadali ang pagpapalaganap ng Kristyanismo, pangongolekta ng tributo at pagpapatupad ng mga kautusan. Ngunit para sa maraming Pilipino, nangangahulugan din ito ng paglayo sa dating tahanan, lupang sinasaka at nakagisnang pamumuhay. Sa tunay na buhay, maaring magkaroon ng kapangyarihang magpasya bilang leader ng pangkat, officer ng klase o miyembro ng pamilya. Ang mabuting leader ay hindi lamang nakapagpapanatili ng kaayusan. Nagpapasya rin siya ng patas at isinasaalang-alang ang kapakanan ng iba. Kaya pag-isipan, paano mo mapananatili ang kaayusan sa inyong pangkat ng patas at may malasakit sa iba? Sapagkat ang kapangyarihan ay kakayahang makapagpasunod, samantalang ang pamumuno ay pananagutang, gamitin ito ng makatarungan.
Kontrol, imap mo. Mula paraan tungo sa patakaran. Buuin ang kwento ng pamamahala. Bumuo ng sariling graphic organizer na nagpapakita ng mahalagang paraan at patakarang ginamit ng mga Espanyol sa Pilipinas. Power play. Paano gumana ang kontrol? Piliin ang letra ng tamang sagot. Sa isang pamayanan, relihiyon ang ginamit upang mapalawak ang impluwensya. Sa iba naman ay puwersang militar o pakikipagkasundo sa mga lokal na pinuno. Ano ang pinakamainam na pagsusuri sa paraang ginamit ng mga Espanyol? Pinagsama ang iba't ibang paraan upang palawakin ang kontrol. Bago ang 1821, dumaraan sa Viceroy o Gobernador ng Mexico ang pamamahala sa Pilipinas. Nang lumaya ang Mexico, Gobernador General naman ang nanguna sa pamahalaang kolonyal. Ano ang ipinakikita ng paghahambing? Nagbago ang tagapamagitan, ngunit hindi ang pinagmulan ng kapangyarihan. Sa reduksyon, ang mga dating magkakahiwalay na pamayanan ay pinagsama-sama malapit sa simbahan at nabuo ang mga poblasyon. Aling bunga ang higit na nakatulong sa pamamahalang kolonyal. Mas napadali ang pangangasiwa sa mga tao. Ang prinsipales ay nagtamo ng ilang pribilehiyo at nakipagtulungan sa mga Espanyol, ngunit nanatili silang nasasakupan ng kolonyal na kapangyarihan. Ano ang pinakamainam na pagsusuri sa kanilang papel? Ginamit ang lokal na impluwensya sa pamamahala. Ang tributo at paya ay parehong may kaugnayan sa pagbabayad, ngunit magkaiba ang dahilan kung bakit ito hinihingi sa mga Pilipino. Alin ang pinakatamang paghahambing? Pareho silang may bayad, ngunit ang buwis ang tributo, at kapalit sa paggawa naman ang paya. Sa panahon ng Espanya, kapangyarihan ay nasa kamay ng iilan, habang maraming Pilipino'y kapos sa boses sa sariling bayan. Ngayon, malaya tayong makilahok, magsalita at magpasya. Huwag sanang hayaang masayang ang kalayaang nagbibigay sa atin ng lakas na pumili at manindigan.